like, Disclaimer. share. Lahat ang mapapanood, maririnig, at mababasa na information ay based sa personal na experience, patnubay ang mas nakakintindi ang kalangan. Okay, magandang araw po sa lahat. What's up po? Kumusta kayong lahat sa aking mga butihing taga-subaybay sa aking munting channel? Bali po, na-busy po tayo sa mga nagdaang mga buwan dahil po ako po ay nagproseso ng aking mag-ina. So, na-approve na po sila. 2 months ago na po silang approve. So, naging busy po ako dahil inihahanda ko po ang kanilang mga kailangan bago sila dumating dito. Tulad po ng inuhugasan ko ngayong sasakyan, bali kumuha po kasi ako ng sarili kong sasakyan kasi kailangan ko na po ito dahil darating sila. Although may in-issue sa aming sasakyan ang kumpanya, pero hindi ko na po pwedeng gamitin yon kasi ako po ay lalabas na sa bahay na provided din nila. So kaya ako po ay magbubukod na, in short. Sa amin kasi ang kumpanya po ay nag-provide na ng aming matitirhan, magamit, mga appliances. Included na po yung sasakyan. Bale, hindi naman po ito libre, pero nung dumating kami, lahat po ay kumpleto na. Bale, magtatrabaho na lang kami at lahat po ay prepared na nila, na-prepare na. So sa ngayon, magsosolo na po ako, magli-leave out na. Kaya po ako po'y kumuha talaga sa sasakyan na kasi kailangan namin. So medyo magastos na po ang ating buhay ngayon dito sa Canada sa darating Tsaka o nga pala, may balita po sa inyo. Bali, kung kayo po ay nasa Canada na at miski hindi kayo skilled, may chance na pong makuha rin po ninyo ang inyong mga pamilya kasi yung programa po ng Canada, although may limitasyon siya, ang alam ko is hanggang lang daw yun, hanggang 2024 December yata, pwede nyong magproseso ang pamilya nyo kasi proven and tested na yun dahil sa mga kasama ko dito na-approve na rin ng kanilang pamilya kahit na hindi po sila skilled sa kanilang position dito ngayon. So approve na po sila, kaya po sa mga gusto pong kuhanin ng family, proseso nyo na po habang active pa po ang programa na para sa inyo. O nga pala guys, itong sasakyan ko is 2019 pa to na modelo. Bali, Mazda CX-3 siya, mini SUV. Okay na to para sa amin kasi 3 lang naman kami at maliit pa yung anak ko. Bali kasi gusto ko practical lang din at yung matipid sa gas kasi hindi naman natin alam kung ano magiging buhay natin dito sa Canada sa mga susunod na panahon. So kailangan always practical tayo, doon tayo sa kung saan tayo makatipid para makapagtabi tayo, kapag-ipon, kasi hindi naman tayo habang buhay na nag-a-abroad. So kailangan din natin na talagang paghandaan yung mga susunod na panahon. Sakaling hindi man tayo swertehin dito sa bansang pinagtatrabahuan natin, at least may mga naitabi tayo at may pundar tayo So bali, itong sasakyan ko nga pala guys is unang sasakyan ko to sa buong buhay ko, kaya medyo natutuwa rin ako na experience ko ang mga ganitong bagay ngayon kasi alam mo yung kala mo hindi mo kayang makuha noon, at least ngayon na experience na natin dahan-dahan. So syempre wala tayong choice, kailangan din talaga natin kumuha ng sasakyan kahit na para sa akin hindi siya talaga kailangan ko dito kasi may sasakyan naman na provided ang kumpanya. Dahil nga sa kailangan ng pamilya ko, matagal na rin kasi ako nag-abroad, mahirap laging tayo malayo sa pamilya natin. Nakakalungkot na lumalaki yung anak ko kasi na
hindi kami nakakapag-banding. Yun yung hinahabol ko, yung panahon. Ang panahon kasi hirap ibalik na yan. Ang panahon hindi nababayaran. Ang pera kaya pa natin kitain yan, kaya okay lang ano. So ganun lang guys, bali abangan nyo po, magbablog-vlog po tayo muli sa ating mga buhay-buhay dito sa Canada. God bless you po.